So, ayun guys, may nabalitaan ako ngayon na sinabi ng isang estudyante namin na may isa kang estudyante na nakagawa siya ng isang mobile application game. So, pupuntahan ko siya para i-interviewin ko mamaya. Ano ang mga naging inspirasyon niya? Guys, samahan niyo ako, puntahan natin siya. Hi, good afternoon. Good afternoon. Okay, good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. It's nice to see you. Okay, please be seated. Class, pumunta ako dito sa inyo dahil nabalitaan ko, may isang brainy student daw dito ngayon na nakagawa ng isang mobile application game. Kilala niyo ba siya? Sino yon? Oh, si Joshua. Pwede ka bang maimbitahan, Joshua? Sure, ma'am. Okay. Okay, so, Joshua, magandang hapon sa'yo. Good afternoon, ma'am. Okay, so nabalitaan ko, nakagawa ka raw ng isang mobile application. Actually, ma'am, game pa lang po siya pero i-convert pa po siya sa application. So, madali lang po yung pag may laptop siya i-convert. Okay, pwede mo ba tanggalan yung ano para makita ang kagawa ko? Hindi ako. Oh, sige. Okay, so ano ang mga naging inspirasyon mo para magawa mo ang isang mobile app? So, una ma'am, kasi ma'am, nung bata ko po, ma'am, yung mga kuya ko, lumaki rin po sa computeran. So, para may influensyan po, kaya sama mo nila ako sa computeran, sabay hanggang sa, lumaki po ako na araw-araw lang sa computeran nagalaro. And then, nung nagklase po kami kay Sir Rusty, doon po na mas dinadanahan po mag-aral ng code. Kasi po yung pinag-aaralan po namin yung HTML and CSS. So, yung mga napag-aralan po namin doon ay dinagdagan po ng knowledge para mas makagawa po ng game, ma'am. So, sino ang nagturo sa'yo? Google, ma'am. Google ang talaga. Self-learning po. Pero, dinagdagan po pa yung ginawa ni Sir Rusty sa akin. So, malaki pala ang naitulong mo si Rusty sa'yo, no? Yes, Para mas, lalo mo pang ma-enhance ang iyong... Yes, ma'am. Mas nalaman ko po kung ano gusto kong course ko dahil sa subject niya. So, nakita mo kung ano ang iyong strength and weaknesses mo sa mga ginawa mo. Ganun ba? Yes, ma'am. So, ano pa ang mga nag-inspirasyon mo para gawin? Yun po ma'am, kasi feeling ko ma'am sa ngayon ma'am, kasi parang nakikita ko na sa future na technology talaga yung magiging sikat talaga, nagamit na talaga siya sa future. So naisipan kong kuhain yung course ko na connected sa technology para hindi po mapag-iwanan. Sana nag-ICT ka, ano? Yun po ma'am, yung grade 11 po ako ma'am, bala ko pa sana mag-ICT, kaso parang ayoko po doon ma'am, parang gusto ko pa sa use kasi dito po chismisan talaga. So mas pinili ko po dito ma'am kasi masaya po dito sa use kasi mas na-enhance po yung public speaking ma'am. So, pwede bang ipakita mo sa amin kung paano mo ito ginawa? So yun, ipakita ko po yung application. So ito guys yung aking app na ginagamit. Pangalan niya ay Spock Editor. So, pwede mo siyang i-download sa Google Play Store. And yan, i-click nyo lang. And go dito. Workspace plus. Then, piliin yung HTML. Pag nakagawa na kayong HTML, pwede nyo diyang ilagay yung code nyo. So, yung sa laro na ginawa ko, ito yung code niya. Pag may pakita. Ito po, hindi ko na po ipakita. Ano ko lang po yan. So, pag pinindot mo na yung game niya, lalabas na yan siya sa pinakauna niya. So, yan yung ang una niya, guys. Meron na siyang loading na intro. 5 seconds siya. Then, lalabas yan. Pwede mo diyang i-play yung sound. I-click niyo yung sound. Then, click niyo yung play. May sound na lalabas. Then, pag nairita yung tenga nyo, pwede nyo siyang i-pause. Kung wala pa kayong alam sa game, syempre, meron tayong guide. Ito nakasulat dyan kung paano laruin. Click the play button kung ano yung takbo ng system ng laro. Then, if naintindihan nyo na yan siya, pwede na kayo mag-play. So, sa play, lalabas dyan yung barko na nagalangoy na barko. Then, i-click nyo yung start kung gusto nyo na maglaro. Start. May lalabas na alert na guess now. Then, click the OK. Dito, may lalabas na 9 islands. Sa 9 islands na to guys,
meron ditong isang islands na merong nakatagong treasure. So, ang gagawin nyo ay hulaan nyo kung nasaan siya. Meron lang kayong 4 na buhay para mag-guess. So, for guess, nakalabas din siya. Pag nagpindot kayo ng isa dyan, magatunog ng ganon, and lalabas yung box na walang laman kasi mali kayo. And yung guess nyo ay mababawasan ng isa, so 3 na lang ang natitira. If pipindot pa kayo ng isa, 2 na lang, hanggang sa mahanap nyo yung box. So, try natin hanapin. Pag talo guys, ganyan lalabas, may nagalabas na game over. So, hindi talaga natin nahanap yung box, so ulitin natin yung laro. Ayan guys, nakita na natin yung box. So, ito yung lalabas. 1 is correct, kasi tama ang island na napili ko. Then, ito ang lalabas. Yan, meron siyang tugtog sana yan, kaso nag-error sa console ko. Click, pero pag na-convert na to sa IPK, hindi na magiging gate yung error niya, tutugtog na talaga siya. So, yan guys, so, may nagalabas ng mga butterfly at piratang sumasayaw. Kung ayaw nyo na yan, pwede na kayo mag-back. So, babalik kayo sa normal. So, meron din po akong isa pang ginawa, ma'am. Ito po yung, parang plano ko po kasi na gusto ko po nag-graduate ako, ma'am, is may maiwan po kung parang nagawa, ma'am, dito sa school. So, ang napili ko pong gawin ay yung attendance. Ito po yung attendance, ma'am. Yan. Ito po yung attendance project. Ang gagawin niyo dito, ilalagay niyo yung pangalan sa estudyante niyo. Halimbawa, John. Automatic na lalabas yung name niya, anong date ngayon, anong oras siya nag-check-in, or anong oras siya giging attendance, ma'am, and remarks. So, masulat din kung present pa siya or absent. Kung gusto niyo, kung absent naman yung estudyante, ang gagawin niyo ay lalagyan niyo ng negative sa unahan ng pangalan niya and pangalan niya, Jane. Halimbawa. Yan, ang nakalagay na ngayon ay absent siya. Gawin lang yun. Then, pag okay na po, na-check-in nyo na lahat ng estudyante, pwede nyo siyang i-download para ma-convert niya siya sa Excel. Then, yun na po ma'am, iipon nyo na po yung siya kayo sa mga papel-papel na sulat, mas magiging matipid po kasi application na lang siya. So, yun po. Okay, so maraming salamat sa mga information na yung ibinahagi sa amin. Alam ko marami ka pang mahaba pa o marami ka pang marating sa buhay. Sana naman sa mga malalaking company dyan, baya ka naman. O, di ba? Malaking tulong na ito sa kanyang pag-aaral. Sakaling mabili ang kanyang ginawa. So actually ma'am, invite mo. this is basic pa lang itong code ko ma'am kumpara sa mga professional. So parang basic na basic pa lang po to. So sa mga kapwa ko estudyante dyan na gusto mag-IT, so ang piliin nyo dapat ay ICT. Huwag nyo gayahin na nag-UM. So pag ICT kayo, mas mahasa yung pag-coding nyo. Kung gusto nyo talaga mag-ICT o mag-IT or computer science pag nag-college na kayo. So maraming salamat, Joshua Rialino. So, shoutout po pala dyan sa mga klase ko dyan sa UMS Block 5 Grade 12 ng Nara Integrated School, sa aming advisor na si Ma'am Aiza, at syempre sa aming subject teacher sa TREX na si Ma'am Alona, and sa guro ko sa Empowerment Technology na si Sir Rusty, sa guro ko sa Politics na si Sir Said, sa guro ko sa PE na si Sir Mabungay, and sa guro ko sa Creative Writing kay Ma'am Annalyn, sa guro ko sa Filipino na si Sir Ed, sa guro ko na sa Philosophy si Ma'am Sheila May, and sa guro ko rin sa Contemporary Arts si Sir Salas din, at sa Community ay sa Community Immersion si Sir Salas, and sino mo nakalimutan ko? So, yun po lahat ng shoutout sa lahat ng naging guro ko.